para sa akin, parang ayaw ko din makarating sa point na hindi ako moved 'pag may maghingi sa akin. And ayaw ko madagdag sa invisibility nila na hindi ko din papansinin. So, para sa akin talaga, at a personal level, at a human level, gusto ko talaga bigyan pansin yung maghihingi ng tulong kasi lagi natin iisipin kung tayo yon kailangan talaga ng tulong tapos walang tutulong, mahirap. Imagine mo kung lalapit ka sa tao magsalita tapos hindi sila titingin sa'yo, parang magiging invisible ka talaga. But from a professional perspective and somebody who's worked in this industry na matagal na panahon, ah, paniniwala ko talaga is hindi 'yun ang best solution sa sa mga tao na sa street. Kasi kahit paminsan, hindi tayo bibigyan ng pera, bibigay lang natin ng pagkain o lapis o kung ano bang feeling natin na kailangan nila. The reality is kung meron talaga na nagbibigay sa street, para sa katulad sa amin ng NGO o government na working talaga to get kids off the street, ang hirap i-battle, ang hirap yung kasi yung pull factor is really there. So, ma-recall ko yung case ng isang bata dati na magaling talaga na bata na charismatic talaga siya, batang-bata. As in, invisible child, na iwan ng family, lumaki talaga siya sa street. Tapos kahit anong support na binibigay namin sa kanya, shelter, food, education, programs, lahat ng support, hindi kami kaya mag-compete sa kita niya araw-araw sa street. So, siyempre nasarapan siya, pupunta siya sa street tapos uuwi siya ng gabi na 1,000 ang pera niya, ang hawak niya. Ang hirap talaga ma-break yung cycles.